tatlong patatas para sa wish ni Jayden na mashed potato. At isinalang ko na nga sa kaserola ang tatlong patatas na meron kami sa ref. Habang inilalaga ang patatas, ay nagsalang na ako sa mainit na kaserola ng gatas, butter, na nilagyan ko din ng konting asin at paminta. Pagkatapos niya na hinalo-halo ko nga lang hanggang sa kumulo. Sa paggawa ko nito, hindi ako nakakalimot na maglagay ng cheese. Kasi yan ang magbibigay ng sobrang linamnam sa mashed potato na ginagawa natin. Sa tingin ko pwede na to kasi malambot na. At niready ko na nga ang mga patatas para ma-mash na. Ang ginamit ko nga lang na pang mash ay salitang kutsara at tinidor. At habang dinudurog-durog ko ay nilalagyan ko rin ng asin at paminta yung mismo patatas. Pagkatapos ay nilalagay ko na rin paunti-unti ang tinunaw ko kanina na butter and milk. I-mekos-mekos lang natin dyan yan para ma-absorb ng patatas. Paunti-unti lang beshi ko kasi may paggagamitan pa tayo niyan mamaya. Mas magiging malinamnam kasi yung gravy pag sinamahan natin ng mixture na yan. Haluin lang ng haluin hanggang sa tuluyan ng manuot yung lasa ng butter doon sa patatas. At syempre, hindi makukumpleto ang mashed potato pag walang gravy. At minekos-mekos ko na nga yung natirang crispy fry powder doon sa natirang melted milk and butter. Nilagyan ko rin ng konting tubig sa kakoy sinalang sa apoy. Nilagyan ko rin ng konting toyo para magkulay at lasang gravy na siya. Halu-haluin lang ang gravy hanggang sa lumapot at makuha na natin ang tamang texture. Pagkatapos nyan ay plating na at pwede na natin tikman. Pero syempre, bago ko ihain sa senyorito, kailangan ako muna ang titikin. Nakagawa nga pala ako ng 4 na serving para sa 3 patatas. Yung creaminess at thickness ng potato, grabe, pasok sa banga. Ito na yung nagpaluto, hindi na makahintay ng agaw na. Mare, ano pang iniintay mo? Try mo na. Baka nagkikrave sa mashed potato yung anak mo. Huwag ka nang umorder, lutuan mo na lang with love pa. Maraming salamat sa panonood.